maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Outing sa Maples River, nauwi sa rambol, batuhan at suntukan sa pool sa video. Sangguniang Bayan planong ipatawag sa sesyon ang pulisya dahil sa sunod-sunod na nakawan sa Bangaldan. Oversupply sa itlog nararanasan ngayon sa mga pamilihan. At mga produktong petrolyo, may role pa kaya sa susunod na linggo? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Sunod-sunod na insidente ng nakawan, naitala sa Bangaldan, Pangasinan. Naka-alerto si Jasmine Gabriel Galban. Mula sa sunod-sunod na nakawan ng tricycle at motorsiklo sa Bangaldan, Pangasinan. Nasundan naman ito ng magkakasunod na nakawan ng riding in tandem suspects. Pinakahuli na nakawan ng isang hardware shop. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaking pumasok sa establishmento habang ang kasama nito ay abalang kinakausap ang isang empleyado. Ilang sandali lang, lumabas na ang lalaki sa establishmento at tinangay ang bag ng empleyado na naglalaman ng 20,000 pisong halaga ng pera. Magkasunod na sumakay sa motorsiklo ang dalawang lalaki at umalis sa lugar. Matapos ang mga insidente na nakawan sa bayan, planong muling ipatawag ng Sangguniang Bayan sa kanilang sesyon ng pulisya. Dapat lang ipatawag sila. Yun na yung napag-usapan namin, undertaking also of the PNP na magre-report sila even without calling them. There are times na nagre-report din naman sila. Malawak ang investigasyon na isinasagawa raw ng Bangaldan PNP kaugnay sa mga insidente ng pagnanakaw. Bagamat magkakasunod ang insidente na nakawan, masasabi pa rin daw na under control ang sitwasyon. 80% kasi ng mga insidente ay may tuturing ng case solved matapos na masampahan ng kaso ang mga sangkot. Na-recover na rin ang ilan sa mga nanakaw, gaya ng makina ng kotse sa barangay na Baluan. Yung mga steps natin, ma'am, nasab naman, ma'am, yan, ibang steps natin, wala ba tayo, ma'am, parang individual na ito, pero under investigation pa naman, ma'am, pero hindi pa, ano, ma'am, mga more time naman ba ito? Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Outing sa Maples River, nauwi sa rambol, batuhan at suntukan sa pool sa video. Nakatutok, Sandy Salvacio. Nagkagulo at nagsigawan ang mga tao sa video na ito sa Maples River sa Aguilar, Pangasinan hapon noong Lunes. Ang lalaking ito na isa sa mga sangkot sa gulo. Makikitang may hawak pang bato na ibinato niya sa kaaway. Naawat agad ito ng mga pulis at residente. Pero ilang segundo pa, muling sumiklab ang gulo na inawat ulit ng mga pulis at residente. Yung isang grupo kasi, habang naliligo sila, kumuha sila ng bato, tapos yung bato na yun, yung parang ginagawa ng tinitik-tik nila doon sa ilalim ng tubig. Sinitaraw sila ng kabilang kampo na naging hudyat ng gulo. Nasa 15 katao na nag-outing lang sa lugar ang nasangkot sa gulo. Wala namang nasugatan sa insidente. Doon sa pag-iimbestiga na po natin, nalaman ko din na both party ay lasing, may nakainom sila. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa rambol. Pero ayon sa pulisya, hindi na nag-blotter ang mga sangkot at naayos din sa lugar ang gulo. Dahil sa nangyaring gulo, ipinagbawal na ang pagdadala ng alak sa loob ng Maples River. Doon pa lang po sa may entrance, doon pa sa pagkapasok, ay nag-i-inspect na po ang kapulisan doon. At ganun din doon sa mga nagtitinda doon sa loob, sinabihan po na rin sila na hindi na sila pwedeng magtinda ng nakakalasing na inumin. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Posible raw ulit ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ilang oil industry sources, batay sa 3 araw na trading ng Mean of Platts Singapore o MOPS, nakaamba ang 10 hanggang 11 pisong tapyas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, walang paggalaw o kaya may pisong bawas presyo. Hindi pa po yan pinal sa presyo o sa presyuhan dahil may 2 araw pang trading. Wala pang pahayag ang Energy Department kaugnay ng magiging galaw ng fuel prices sa susunod na linggo. Matatanda ang sinabi ng DOE na ang gobyerno ang magtatakda ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Emergency ang bansa. Oversupply naman ng itlog nararanasan sa mga pamilihan sa Dagupan City. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio.
Sandy? Chris, malaking tulong sa budget ng mga mamimili ang pagbaba sa presyo ng itlog. Gayunman, pahirapan ngayon ng mga egg producer na ibenta ang kanilang mga produkto dahil sa pagdami ng supply ng itlog. Importante raw sa bahay ni Vina ang itlog na madaling iluto at madalas niyang ihain. Kaya ikinatuwa nito ang pagbaba sa presyo ng itlog at nagkaroon ng new weight o bagong size sa mga bagsakan na ibinebenta ngayon sa halagang 5 piso kada piraso. Hindi rin po mabigat sa bulsa, ma'am. Kasi nabibili mo na po ang ano. Opo, madalas, ma'am. Kasi minsan madalas din nagagamit ang itlog, ma'am. Oo. So talagang kailangan meron Opo, tayong kailangan i-stock, ma'am. Ang bawas presyo sa itlog, bunsod daw ng nararanasang oversupply ayon sa Sinag. Mga iba hindi pa nag-grow ulit. Yun ang isang challenge natin. Kung after 30 days, baka magkaroon naman tayo ng kakulangan, no? Kung ganun ang direksyon. Ayon sa Sinag, kakambal ng oversupply sa produkto ang pagbaba naman sa demand. Tumal ngayon. Yung bintahan po ngayon kasi maraming supplier ng itlog. Saan po ba nagagaling itong supply? Ano po ma'am? Tarlac po ma'am at saka Bataan po. Samantala, sinabi ng Philippine Egg Board Association na nanganganib ng malugi ang ilang egg producers sa bansa dahil sa dami ng supply. Pakiusap nila sa pamahalaan, gumawa ng hakbang para siguraduhin hindi malaki ang ipapatong sa presyo ng mga middleman at retailer ng itlog. Chris, sa paglilibot natin kanina dito sa Kalasyaw Public Market, napansin nga natin na yung presyo ng kanilang new weight ay umaabot ng 4 pesos kada piraso. Ibinahagi rin nila sa atin kanina na bumaba mula 20 hanggang 40 pesos ang kada tray ng kanilang small to medium size na itlog. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ilang poso enforcer sa Dagupan City ang nakakaranas ng pagkahilo dahil sa matinding init ng panahon. Narito ang report. Tirik ang araw at mainit ang panahon. Ngunit parang hindi ito alintana ni Kuya Edgar na tuloy sa pagmamando ng trapiko sa intersection ng Barangay Lucaw, Dagupan City. 7 a.m. to 4 p.m. ang duty ni Kuya Edgar kaya't hindi maiwasan na mabilad siya sa araw. Inom ng tubig. Saka pag magpa-relax muna bago sasabak sa traffic. Basta kondisyon ng katawan, walang problema, ma'am. Ayon sa Public Order and Safety Office Dagupan, may mga naitala na silang kaso ng nahihilong enforcer dahil sa mataas na heat index ngayon sa syudad. Dahil dito, patuloy ang abiso nila sa mga enforcer na unahin ang kalusugan at huwag piliting magmando sa kalsada, lalo na kung matindi ang init ng panahon para maiwasan ang heat stroke. Alam naman natin na hindi naman po nagkakaroon ng traffic build-up dito sa Siyudad ng Dagupan kasi nga bakasyon po at ang advice po natin sa mga enforcers natin na kahit nandun sila sa may lilim, basta visible po sila sa may kalsada, nakikita ng mga tao po. Pinagpapahinga rin daw nila ang mga kabaron na nahihilo o masama ang pakiramdam. Kung may mga nagpapaalam man sa atin na medyo nahihilo, is pinapalitan na lang natin muna sila at pinapayagan po natin silang magpatingin sa City Health Office at para makita yung kondisyon ng ating mga enforcers po. Must have o dapat baon-baon na rin ng kanilang mga enforcer ang mga panangga sa araw tulad ng sombrero, protective sleeves, head mask, sunglasses at pinakaimportante ang tubig upang manatiling hydrated sa pagtatrabaho. Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. 6 na barangay sa Mangaldan, Pangasinan, nasa 8 million pesos na ang pagkakautang sa LGU dahil sa koleksyon ng basura. Ang detalye sa report. Pinatawag ng lokal na pamahalaan ng mga opisyal ng 6 na barangay na hindi pa nakakapagbayad ng kanilang garbage tipping fee na umabot na sa lampas 8 milyong piso. Kabilang dito ang mga barangay ng Banawang, Anolit, Embarcadero, Gilig, Malabago at Poblasyon. As of April 13, 2026, kabuang 8.26 million pesos ang balanse ng 6 na barangay. Yung mga nakokolektang pambayad ng basura, agaran ding mai-remit sa ating Treasury Department.
para maiwasan yung pagtaas ng kanilang babayarin. Bagamat meron pang balanse, tuloy-tuloy naman ang mga barangay na nakakapagtapon ng kanilang mga basura sa transfer facility. Sa datos ng LGU, lumalabas ng Barangay Anolid ang may pinakamataas na hindi nababayarang obligasyon na umaabot na sa mahigit 3 milyong piso. Pag-aaralan daw ng sangguniang barangay kung ipatutupad ang no payment, no garbage collection policy sa mga residente. Kasi honest to goodness po, hindi po talaga nasusustain yung collection namin doon sa binabayaran naming basura monthly. Ang collection lang po namin, nag-average lang po ng 50,000 a month. Samantalang ang aming binabayarang basura, nasa 170 plus. Upang magkaroon ng sapat na pondo at pambayad, hinimok ng LGU ang mga punong barangay na magpasa ng kaukulang resolusyon at ordinansa na layo maging legal at institusyonal ang paniningil nila ng garbage tipping fee sa kanilang nasasakupan. Ayon sa LGU, ang hindi pagbabayad ng mga barangay ay direktang nakakaapekto sa pondo ng LGU na napipilitang mag-realign ng budget para matustusan ng waste management. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development at mga lokal na opisyal ng Palayan City, Nueva Ecija ang mga gusali ng pambansang pabahay para sa mga Filipino Projects o 4PH kahapon. Unang binisita ng Pangulo ang unang gusali kung saan may ilang tenant na. Binisita rin ng Pangulo ang ilang unit sa ibang gusali saka naglakad patungo sa playground at saka dumiretso sa mga beneficiary na nag-avail ng pabahay. Nakipagdaupang palad ang Pangulo sa mga residente at saka umalis para dumalo sa pangalawang aktibidad nito sa lungsod. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang Pangulo sa mga mamamahayag. Samantala, ininspeksyon naman ng mga kinatawan ng World Bank ang ipinatatayong Bangus Breeding and Hatchery sa Barangay Arnedo, Bolinao, Pangasinan. Magkatuwang ang Pangasinan Provincial Government at Department of Agriculture sa proyekto na sinimula noong Enero. Layo ng proyekto na matiyak ang sapat na supply ng bangus fry para sa mga bangus farmer ng Pangasinan. Sinuri ng grupo ang mga lugar na pagtatayuan ng mga pangunahing pasilidad, kabilang na ang water pipe system at iba pang infrastruktura. Kabilang sa mga pasilidad na itatayo ang broadstock tanks, larvae rearing tanks, at rotifier tanks. Tinatayang 17 bayan sa lalawigan ang direktang makikinabang sa proyekto. Mahigit 70 na magsasaka sa Pampanga nakatanggap ng Certificate of Land Ownership Award. Sudan sa report ni CJ Turida. Lubos ang kasiyahan ni Tatay Carmelito Santos habang hawak ang titulo ng lupang ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform. Siyempre proud ako. Bakit po? Sa loob ng 50 years, nagkaroon ng title ang lupa ako. Kwento niya, hindi niya agad napatituluhan ang lupa matapos niya itong mabili noong 1972. Dala ng kahirapan, ang kinikita sa farmers, kulang-kulang sa pagkain. Sa totoo lang, pinaka-important sa buhay ko yung title. Kasama si Tatay Carmelito sa 75 Agrarian Reform beneficiaries na nakatanggap ng kabuang 81 Certificate of Land Ownership Award sa Florida Blanca, Pampanga. Bahagi ito ng pinaigting na pamamahagi ng Department of Agrarian Reform na mga CLOA at e-titles sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Layo ng programa na gawing legal ang pagmamay-ari ng mga agrarian reform beneficiaries na walang bayad, kabilang ang mga titulo ng lupa at Certificate of Claimants Requesting Official Markup o COCROM. Yan mga hawak ng titulo ang aming pakiusap sa inyo, ang aming pakiusap sa inyo ng ating mahal na sekretary, ipangalagaan nyo. Pag-ingatan nyo, pangalagaan nyo. Huwag nyo agad ito ay pinagpaplanuhan na ibenta o pagkakitaan. Sa pamamagitan ng patuloy na pamamahagi ng lupa ng pamahalaan, umaasa ang mga magsasaka na mas mapalago pa ang kanilang kabuhayan at maipamana ang lupang kanilang pinaghirapan sa susunod pang mga henerasyon. CJ Torida, One North, Central Luzon. Literal na deep conversation ng magbabarkada sa ilalim ng ilog, good vibes online.
Silipin sa report ni Joel Fernandez. Literal na malalim ang usapan na magbabarkada sa Zambales. Under the river kasi ang deep conversation ni na Yus Cooper Ginoong Gino at ang kanyang mga kaibigan. Kompleto sila sa setup mula sa upuan, lamesa, cooler at baso. Mukhang mahaba-habang kwentuhan. Ano kaya ang topic nila? How deep is your love o may sound trip kaya ang ocean deep? Hirit tuloy ng netizen na para bang may hasang sila. Galing mag-hold kahit dapat nang mag-let go. Ang kanilang aliw na paandar may mahigit 5 million views na. Sumablay pero tila winner pa rin sa huli ang isang bakasyonista sa Pampanga. Sumabak sa surf simulator sa isang wave pool ang uploader na si Adi. Kalmado pa noong una habang sinasabayan ang galaw ng tubig. Maya-maya pa tinangay na siya. Nang anurin sa bandang dulo, hindi nagpakabog sa surf simulator si Adi na pumose at umaura pa. Winner ang kanyang go with the flow na eksena. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Bagamat nagpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Easterlies ang pangunahing weather system na iiral at makakaapekto pa rin sa halos buong bansa, kasama ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Posible ang malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 11 kilogram na LPG may 100 pesos na bawas presyo. Narito ang report. Simula nang suspindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa LPG noong April 13, 2026, bumaba na ang presyo nito sa merkado. Sa Mangaldan, Pangasinan, 3 beses nang bumaba ang presyo ng LPG. Umabot na sa lampas 100 pesos sa kada 11 kilogram na LPG ang ibinaba nito. Hopefully sana magtuloy-tuloy po yung pagbaba ng LPG pa po. Very important po kasi the lower the price, mas magiging mataas ang demand ng LPG kasi nga mas affordable siya. Tila magtutuloy-tuloy pang pagbaba sa presyo nito, lalo pat hindi naman daw masyadong mataas ang demand ngayon sa LPG. Pero kung magkano ibababa, wala pa raw inilalabas na abiso ang mga supplier ng LPG sa Region 1. We're hoping na sana nga po ganun ang maging trend, bumaba pa lalo para mas maging affordable pa ulit ng LPG po. Hiling ng mga consumer na sana'y bumalik na sa dating presyo na nasa 800 pesos hanggang 900 pesos ang LPG. Oo, malaking bagay doon sa mababa nga, di maganda. Sa ngayon, nasa 1,400 hanggang 1,420 pesos ang kada 11 kilogram na LPG sa Pangasinan. Kasama si Ron Alice Tertaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, bilang ng mga pumapasadang jeep sa Baguio City, bumabalik na sa normal. Sundan sa report. Bumalik ang sigla sa mga tsuper ng jeep sa lungsod ng Baguio matapos ang magkasunod na linggong oil price rollback na sinabayan ng pagpapatupad ng service contracting program ng pamahalaan. Sa SCP, direktang binabayaran ang mga public utility vehicle drivers at operators batay sa layo at kalidad ng kanilang serbisyo, sa halip na sa dami ng pasaherong kanilang sinasakay. May inilanding 20% na diskwento sa lahat ng mga pasaherong kabilang sa major routes ng SCP. Iba pa ito sa kasalukuyang diskwento ng mga senior citizen, PWD at estudyante. Tugon ito sa pangangailangan ng mas maayos at tuloy-tuloy na pampublikong transportasyon. Sa Baguio City, parehong kabilang sa programa ang mga modernized at traditional jeep. Parang unfair, bakit yung modernized jeep lang ba ang naapektuhan ng crisis? So gumawa ako ng recommendation sa taas na it should be lahat mag-participate. Layon din ng programa na matiyak ang sapat na kita ng mga tsuper. Yung kooperatiba na yon ang mag-a-assign mismo kung sino magpa-participate for this week. Then next week, tig-apat na naman. So, nagiging equitable yung pagbigay ng oportunidad para makapag-participate sa SCP. Sa Pangasinan, tanging mga modernized jeep pa lang daw ang kasama sa programa ayon sa One Pangasinan Transport Federation.
Sana raw, isama rin sa SCP ang mga tsuper ng traditional jeep. Kasi matas na yung diesel, tapos yun kasi sigurado na yun. Mag-a-apply po ma'am. Ako po madam para madagdagan yung kita kahit kunti lang. This time, talagang zero. Wala kaming advice, walang feedback. Pare-parehas kami gumagamit ng crudo, ng diesel. Sana isama kami dito sa contracting na ito. Wala pang tugon ng LTFRB Region 1 dito. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pilgrim image ng Black Nazarene ng Quiapo dinala sa Our Lady of Purification Parish sa Binmalay, Pangasinan. Naritong report. Masayang sinalubong ng mga deboto ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazarenong Quiapo sa Binmalay, Pangasinan. Sa isinagawang misa sa Our Lady of Purification Parish Church, sumentro ang mensahe sa mga taong madaming hinaharap na suliranin sa buhay. Sa panahon ngayon, dapat daw lumapit sa Panginoon para manalangin at manampalataya sa Kanya. A message especially for the poor, for those who are worried, for those who are burdened, for those who are sick, for those who are doubting, for those who are losing faith. God has not forgotten you. Malaking tulong daw ang pagdadala nila ng imahe ng Jesus Nazareno dahil nailalapit ito sa mga tao para magkaroon ng debosyon sa poon. Ganda nito, nilalapit mo yung Nazareno sa iba-ito bang lugar, lalo na sa mga tao, para matuto silang magkaroon ng debosyon sa Nazareno. Si Nanay Marciana at Nanay Virginia na parehong may iniindang sakit, hiling nila sa Jesus Nazareno ang kagalingan at kalakasan ng kanilang pangangatawan. Kuwan ko, high blood ko po, at saka yung mga gout ko, masakit ang mga tuhod ko. Senior Nazareno, sana pagalingin ako sa aking breast cancer. Lord, help me. Magkakaroon ng misa ang simbahan mula umaga hanggang gabi. Binuksan sa publiko ang imahe ng Jesus Nazareno para sa pahalik. Ilalagak ang imahe ng Jesus Nazareno sa simbahan hanggang sa Sabado. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa kabila ng nararanasang mainit na panahon, nakaranas naman ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Kalanasan, Apayao hapon noong Miyerkules. Ayon sa Provincial Tourism Office, umabot din ng 1 oras ang pag-ulan. Malaking tulong daw ito dahil nagkataon din na nagkaroon ng forest fire sa Mount Sikapoo na tumagal ng 2 araw. Pahirapan daw ang naging pag-apula sa sunog, pero pagbaba ng mga bumbero sa bundok, nakaranas naman ng pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, walang namamataang sama ng panahon pero may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sugatan ng isang pulis matapos maaksidente sa bahagi ng National Highway sa Barangay Dulig, Labrador, Pangasinan, mag-aalas 11 ng gabi noong Lunes. Pauwi na sana galing sa duty ang 32 anyos na biktimang isang police corporal sakay ng kanyang motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Habang binabagtasa ang pakurbang bahagi ng kalsada, biglang nawalan ng kontrol sa manibela ang biktima hanggang sa sumalpok sa konkretong upuan sa gilid ng kalsada. Nakatakda sana siyang i-deploy sa Manawag noong Martes hanggang kahapon para sa selebrasyon ng Centennial Canonical Coronation ng Inang Maria. Kasalukuyang nasa ospital ang biktima dahil sa tinamong matinding sugat sa ulo. Nagpaabot na rin ng tulong pinansyal at suporta ang pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office sa biktima. Matapos ang mahigit 1 taon mula noong siya'y maaresto sa Pilipinas, nakatakda ng litisin ang kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ay matapos kumpirmahin ng ICC ang lahat ng charges laban kay Duterte. Sa trial stage ng kaso, ayon sa ICC, tulad noong pre-trial, 3 rin ang magiging hukom sa trial stage. Pero hindi na pwedeng kunin ang pre-trial judges para umupo bilang hukom sa trial chamber. Hindi pa tukoy kung sino ang magiging hukom sa trial chamber ng kaso laban sa dating Pangulo. Ang trial chamber ang magiging responsable sa pagsasagawa ng status conferences o ang pagpupulong kasama ang counsel o abogado ng parehong panig. Pagkonsulta sa bawat partido para sa pagtatakda ng petsa kung kailan sisimulan ang paglilitis. Ang pagpapatupad sa mga pamamaraan para matiyak
na magiging patas at mabilis ang proceedings. Ang trial chamber din ang magdedesisyon sa iba't ibang preliminary issues, kabilang na ang paraan ng paglalabas ng mga ebidensya. Sa ilalim ng Article 63 ng Rome Statute, kinakailangang dumalo sa mga pagdinig si dating Pangulong Duterte bilang isang ICC suspect. Kabilang sa mga karapatan ni Duterte, ang gamitin sa pagdinig ang lengguwaheng kaya niyang intindihin at salitain, magpepresenta ng ebidensya at magpapatawag ng testigo. Pwede rin siyang manatiling tahimik at hindi rin siya pwedeng pilitin na magbigay ng testimonya. Hindi pa tiyak kung kailan magsisimula ang trial proper, pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng simulan ito pagkalipas pa ng 8 buwan hanggang 1 taon. Halos 4,500 na TODA drivers sa Pangasinan nakatanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Naritong report. Nakatanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance ang halos 5,000 TODA drivers sa Pangasinan ngayong araw. Ayon sa DSWD, mga lehitimo at rehistradong tricycle drivers and operators mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ang nabigyan ng cash assistance. 9 na bayan sa probinsya ang nabigyan ng ayuda. Kabilang dito ang mga bayan ng Alcala, Tayug, Bautista, Calasiao, Natividad, San Nicolas, San Quintin, Santo Tomas at Santa Maria. Iikutin po natin lahat ng munisipalidad dito sa Region 1. Sa ngayon po, ang amin pong plano ay hanggang May po ay kaya na po naming matapos po yung pamimigay po ng cash relief assistance. Sa bayan ng Calasiao, 1,345 na tricycle drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance. Aminado ang ilan sa mga namamasada na pahirapan ng kanilang pagbiyahe. Bagamat unti-unti nang bumababa ang presyo ng produktong petrolyo, hindi pa rin umano sapat ang kanilang kita para mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan. Mayroon pang biyahe ngayon itong krisis ay mahal ng gasolina. Kaya malaking tulong to. Salamat sa ayuda. Kasi may nananayo kasi yung kwan ko pambili ng gulong, gano'n. Salamat, may binigay sa akin na ng pira. Target ng DSWD na matapos ang pamamahagi ng cash assistance hanggang sa Mayo. Kasama si Daryl Peralta, Joel Fernandez, One North Central Luzon. First episode ng 2-part summer special ng Bubble Gang, mapapanood na sa Linggo. Silipin sa report. Mas magiging mainit ang inyong Sunday dahil mapapanood na ang unang bahagi ng 2-part summer special ng Bubble Gang. Solid na katatawanan under the sun ang matutunghayan ng mga kabubble. May mga celebrity guest pa. Aside sa mga kwelang lines, i-flex din ng cast ang kanilang summer bodies. Si Buboy Villar at Cherise Solomon, pinaghandaan ng summer special nila para maging fit and healthy. Sabi naman ni Kapuso comedy genius Michael V, bukod sa yearly na ginagawa na nila ang summer special episodes, pinakamahalaga ang good vibes sa cast at crew. This Sunday, April 26 na ang first part niyan, 6 p.m, pagkatapos ng 24 oras weekend sa GMA at Kapuso Stream. Sasabak naman sa kanyang unang hosting skit si Kapuso Miguel Tan Felix. Para yan sa upcoming travel show na Planet XP, na partnership ng GMA Network at National Council for Children's Television. Sa Planet XP, magpupunta si Miguel sa ilang komunidad para ma-experience ang iba't ibang kultura. Sa pilot episode, sisimulan ang paglalakbay sa Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan. Dito, makakasama ni Miguel ang mga katutubong dumagat mula kabundukan ng Sierra Madre. Mapapanood ang 5-part infotainment show na Planet XP simula May 2 tuwing Sabado 6 p.m. sa GMA. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.